Tawagin niyo na lang akong Potpot. Nagsimula akong maging silent listener nyo 2 months ago. Kahit nabaguhan lang, natutuwa talaga ako sa mga kwento nyo, lalo na sa mga bloopers nyo sa dulo. Ako rin po kasi may mga nakakatakot na karanasan sa buhay, kaya sana po ay mabasa ninyo itong kwento ko. Di po ako sigurado kung pamilyar kayo sa Balay Negrense sa Negros Occidental. Nagtrabaho po kasi ako dati doon, pero umalis na. Di ko na rin kasi kinaya yung mga nangyari sa akin sa bahay na yon. Dalaga pa lang ako noong nagtrabaho ako doon bilang tagapangasiwa at tagalinis na rin. Talaga namang maganda ang bahay. Ayon sa history nito, si Don Victor Hernandez ang dating may-ari nun. Itinayo yun nung namatay ang kanyang asawa. Halos 100 taon na rin ang bahay na yon. Kaya naman talagang hindi maipagkakaila na may bakas na ang mga pader nito ng nakaraan. Unang araw pa lang ng paglilinis ko sa Balay Negrense, alam ko talagang may kakaiba na. Pero ang hindi ko alam ay grabing katatakutan pala ang mararanasan ko dun. Ang paglilinis ko sa bahay ay tuwing umaga at alas 7 ng gabi kapag wala ng ibang tao. Inaabot din ako noon ng pasado alas 9 ng gabi dahil ang gusto ko talaga maayos at sobrang linis. Nag-aayos at naglilinis din ako doon sa labas at likod ng bahay na dati nilang garahe at pinagpaparadahan. Nagsimula ang lahat nung ikalawang araw ko na doon. Noong unang araw kasi ay sinamahan pa ako para magabayan sa mga gawain at sa mga hindi dapat gawin. Noong pangalawang araw ko na ay ako na lang mag-isa. Kapag umaga, nagwawalis ako ng mga dahon. Minsan, kahit hindi naman mahangin, malinga lang ako saglit. Magulo na ulit yung mga winalis ko, yung parabang tinadyakan. Pero hindi naman kasi mahangin para liparin ang mga yon. Parabang pinaglalaroan ako o may nantitrip sa akin. Kaya ako nasabi kasi may narinig akong mga may hinang tawa na medyo malapit pa sa akin. Nagtaka ako pero pinagsawalang bahala ko na lang. Inisip ko na wala lang yun at baka kung ano-ano lang ang naiisip ko. Pero sunod-sunod yung mga naranasan ko sa mga nagdaang linggo. Minsan nun ay may naramdaman akong may kumakalabit at tumutulak sa akin. Minsan pa nga ay may humihila ng buhok ko kahit ako lang mag-isa. Habang patagal ng patagal, paiba ng paiba na rin yung pakiramdam ko. Mas bumibigat. Dumating nga yung araw na kinatatakutan ko, yung mas malala. Dahil hindi lang basta pagpaparamdam yung ginawa ng kung sino mang mga nilalang yon. Mga ilang linggo na ako sa trabaho. Sinanay ko na rin naman ang sarili ko sa mga nararamdaman ko sa bahay. Kailangan ko rin kasi magtrabaho at wala ako sa posisyon para mag-inarte. Isang gabi, habang naglilinis ako, mga alas 7 yon, may narinig akong tunog ng kalesa at lalaki na parang sinisigawan yung kabayo. Kumaripas ako ng takbo para tingnan yung likod ng bahay. Pagtingin ko dun, walang ibang tao at wala ring kalesa. Kinilabutan na ako nun dahil yun yung dating paradahan nila ng kalesa. Muli ay pinagsawalang bahala ko. Kibit-balikat akong pumasok doon sa bahay para bilisan na lang ang paglilinis kahit pa kinakabahan na ako. Nagsimula ko ng linisin yung malaking salamin. Habang naglilinis, nakapokus lang ako dun sa mga alikabok at dumi. Pero nagulat na lang ako nung tumingin ako sa mukha ko. Burado ang mukha ko doon sa salamin. Napasigaw at napapikit ako dahil sa sobrang kilabot. Pagdilat ko, nawala naman na yung nakikita kong burado kong mukha. Kita ko na ulit yung itsura ko. Kahit pa hindi pa ako tapos maglinis noon, dali-dali akong umalis at umuwi sa amin. Inisip ko na kinabukasan na lang ako maglilinis ng maayos dahil hindi ko na kinaya yung takot at mga pagpaparamdam. Baka pag nasobrahan, maihin na lang ako sa saluwal ko. Ilang araw matapos noon, iniwas-iwasan ko muna yung pagtingin sa salamin. Pero napansin ko na madumi na ulit ito. Madali kasing kapitan ng alikabok. Gabi noon, nagpunas ulit ako ng mga salamin. Natatakot na nga ako noon kasi ramdam ko na parang may humihinga sa batok ko. Nakapikit ako noon habang nagpupunas ng mga salamin.
nang naramdaman kong may humawi sa buhok ko, kaya nagdasal ako sa utak ko at nilakasan na lang ang loob. Nakakapangilabot na kasi ang mga nangyayari. Halos takasan ako ng ulirat sa takot nang marinig ko ang mahinang pagsabay sa akin sa dasal ng boses ng isang babae. Pagdilat ko ng mga mata, nakita ko siya sa salamin. Nasa likod ko, putlang-putla at malawak ang pagkaangiti. Di ko na madetalye pa yung eksaktong itsura niya. Basta kapag nakita mo siya, kikilabutan ka. Lumawak ng lumawak yung pagkaangiti niya at humahagik-gik pa. Agad akong kumaripas ng takbo noon paalis habang umiiyak. At kahit pa nakalabas na ako doon sa bahay, ay nadidinig ko pa rin ang pagtawa niya. Hindi na ako ulit pumasok pa doon sa trabaho. Nalaman ko na lang na marami daw talagang nagrereklamo na may mga nagpapakita dun sa mga salamin. Di ko alam kung gaya ba ng sakin, kung ganong klaseng nakakatakot yung karanasan nila. Hindi ko na masyadong inalam pa kasi ang gusto ko na lang ay matahimik sa buhay at hindi na isipin lalo yung na-experience ko dun sa balay ni Grense. Kung bakit may mga ganong nagpapakita at nagpaparamdam sa bahay ni Don Victor ay hindi ko na alam at wala na rin akong balak pang alamin. Ang sigurado lang ako, hindi ordinaryong mga kaluluwa ang nananahan doon. Mga masasamang espiritu kung tawagin. Ito na po ang huling beses na ikukwento ko ito, sir. Sana po ay mabasa ninyo sa channel. Hindi pa ako nakakapunta ng korhedor at hindi rin malawak ang kaalaman ko tungkol dito. Pero ayon sa article na nabasa ko, ang korhedor ay isang pulong makikita sa bukana ng Pook ng Maynila. Dahil sa kinalalagyan nito, nagsilbi ito bilang pangunahing tanggulan para sa lungsod ng Maynila. Noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II, dito naganap ang maraming labanan, maging ang pagbagsak nito at ng mga kapuluan ng Pilipinas na napasa sa mga Hapon. Sa kasalukuyang panahon, ito ay isang mahalaga at makasaysayang pook at puntahan ng mga dayuhan. Ito ay kabilang sa lungsod ng Cavite. Dahil sa historical background ng Corregidor Island, nagpa siya kaming magkakaibigan na magbakasyon doon dahil interesting siya at para makuna na rin ng videos ang mga ganap namin. Tawagin mo na lang akong Chris. Kasama ko noon sina Kyle, Leslie, Ken at Jake. Matagal-tagal na rin kaming magkakaibigan pero naghiwalay kami nang naging college na. Magkakaiba kasi ang mga universities na pinasukan namin, dahilan para hindi mo na kami magkita-kita. Since bakasyon naman nun, nakapag-set kami noon ng outing sa Corregidor Island para kakaibang adventure naman. Hindi naging drawing yung plano namin, talagang itinuloy namin yon. Sobrang excited namin nung nagkita-kita kami sa aming meeting place. Wala pa ring ipinagbago, andun pa rin yung ingay at kulitan. Isang linggo kaming mag-i-stay doon. Hindi naman sobrang tagal ng biyahe, kaya't naarating din kami ng Corregidor Island. Pagkatapak pa lang, nakaramdam na kami ng excitement. Kahit may kalumaan yung vibes ng lugar at medyo creepy dahil sa mga kwento, sobrang nagandahan kami dahil nature filled siya. Halatang naalagaan naman ang mga tourist spots at matibay naman yung mga ruins. Nag-check-in kami sa Corregidor Inn o yung Corregidor Hotel and Resort kung saan may mga 30 plus na rooms at restaurant. Tama nga yung sabi nila at base na rin sa reviews na nag-o-offer sila ng comfortable at lovely accommodation set on an old building perched on top of a hill at the heart of the island. Winelcome kami ng mga hotel staff at tinulungan pa kami sa aming luggage. Agad din namang binigay yung susi ng room namin. Kumuha kami ng 2 kwarto. Isa para kay Leslie na nag-iisang babae sa grupo namin at isa para sa aming 4 na boys. Pagkatapos naming ilagay ang aming mga gamit
ay lumabas na kami upang makapaglibot. Napakaraming hotel sa Pilipinas, but only few are rich in history. At ito na nga ang isa sa mga iyon. Dahil nga last defense na ang Corregidor Island noong World War II, naging mysterious at enchanting na siya namang naging kakaiba sa ibang mga lugar. Namangha na lang kami sa ganda nito. Kahit saan kaya tumingin, para bang nai-imagine mo yung mga naganap noon. Nag-take kami ng picture sa bawat madaanan namin. Biniro ko pa si Leslie nang nasa mahaba at medyo creepy na hallway na kami ng hotel. Ang ingay kasi niya. Sabi ko, wag siyang maingay dahil baka magising yung mga patay. Hinampas niya ako dahil doon. Si Ken naman, tinitingnan yung pictures. Ang sabi ni Jake, pumunta raw kami sa Malinta Tunnel. Pagdating namin doon, medyo natakot kami. Tapos ako, bumigat yung pakiramdam ko. Pero namangha pa rin kami. Kumuha agad kami ng pictures doon at nilakad yung kahabaan ng tunnel. Sunod namin pinuntahan yung Pacific War Memorial Museum. Tapos nag-take kami ng videos at pictures doon. Masasabi kong sulit naman yung mga nilakad namin. Bago pa kami makaramdam ng sobrang pagod, ay dumiretso na kami sa Japanese Garden of Peace para doon tumambay at magmuni-muni. Sementeryo yun para sa mga namatay na Hapon noong World War II. Makikita rin yung kopya ng Japanese kamikaze o yung flag. Bago kami bumalik ng Corregidor Inn, ay dumaan muna kami sa Brothers in Arms. Dahil may statue doon ay nagpicture din kami ng magkakahawak kamay. Ayaw pa nga nun hawakan ni Leslie yung kamay ni Jake dahil ang gaspang daw. Sinabi naman ng tropa namin na huwag siyang maarte dahil amoy shit naman daw ito. Todo tawa kami nun bago magkaroon ng matinong picture. Humiga muna kami dahil sa pagod nang makabalik kami sa aming hotel. Puro lakad, tawanan at pictures kasi ang ginawa namin. Tanda ko na hindi na kami nakapagpalit at dumiretsong tulog na. Nagising ako ng mga bandang 2 AM dahil naiinitan. Naka-on naman yung aircon pero mainit pa rin yung pakiramdam ko. Nanlaki na lang yung mga mata ko nang makita ang anino ng isang lalaki na may hawak na baril. Tumingin ako sa paligid pero walang ibang taong nakatayo. Anino lang talaga siya. Napanganga na lang ako dahil sa nakita. Dahan-dahan kong ginigising si Jake, ngunit hindi siya magising. Makalipas ng ilang minuto ay bigla na lang nawala yung anino. Napabuntong hininga na lang ako. Naisip ko na baka dahil sa pagod lang yun, baka namamalik mata lang. Humiga na ako, ngunit kahit anong pilit ko ay hindi pa rin ako makatulog. Hindi kasi mawala sa isip ko yung anino ng parang sa sundalo. Hinintay ko na lang sila na magising. Sarap na sarap yung mga tropa ko sa breakfast namin. Totoo namang masarap yung mga pagkain sa hotel na yun. Kaso ako nakatulala lang. Para bang hindi ko magawang kumilos ng maayos. Tinawag pa nga ako noon ni Leslie, ngunit ang tagal ko raw bago siya mapansin. Ano raw ba ang iniisip ko at kung may problema ba? Sabi ko okay lang ako. Nagtaka na nga raw sila sa mga ikinikilos ko, lalo na hindi ko ginalaw yung pagkain. Sinabi ni Leslie na bumalik daw kami sa Filipino Heroes Memorial. Ngunit sabi ko, pagod ako. Matutulog muna kasi masama ang pakiramdam ko. So mas lalo sila nagtaka sa akin, pero bumalik na ako ng room. Nagulat na lang ako nang nakita kong may dumaang multong sundalo sa hallway. Hindi ko nun maintindihan yung sarili ko kung totoo ba yun o guni-guni lang. Alam ko naman yung history ng lugar na to, pero hindi ko lang ine-expect yung mga makikita ko. Nakita ko ang ganong mga uniforms sa isang article na nabasa ko dati.
Humiga na ako at nag-check muna ng social media. Chinat ko yung GF ko na kasalukuyan nagbabakasyon rin kasama yung pamilya niya. Kinuwento ko sa kanya yung mga nakita ko. Ang sabi pa nga niya umuwi na lang ako dahil baka kung mapaano pa ako roon. Pero ang sabi ko naman sa kanya, ayoko namang maudlot yung vacation naming magtotropa. Nagkulong lang ako sa kwarto ng ilang oras. Ang tagal kasing bumalik ng 4. Halatang nag-e-enjoy talaga silang libutin yung Corregidor Island. Pagbalik nila, tinanong nila ako kung okay lang ba ako. Ang sabi ko naman, ayos lang. Ayoko talagang sabihin sa kanila yung mga nakikita ko dahil baka pagtawanan lang nila ako. Ang sabi nila, dun daw sa Filipino Heroes Memorial ay makikita talaga ang history doon sa mini museum nila. Tulad ng mga pictures doon sa archives na hindi na halos mabasa at makita dahil nga lumang-luma na. Ipinakita nila sa akin yung mga pictures at kahit papaano natuwa naman ako sa mga nakita ko. Kakaiba talaga roon. Sinubukan kong tanggalin sa isip ko ang nakita ko. Kaya sinabi ko sa kanila na pupunta kami ng Mailong Barracks at kahit doon pa mag-overnight. Nagkatinginan silang 4 at sinabi pa ni Ken na baka may multong sumapi na sa akin. In-enjoy lang namin ang view doon. Dinala ko pa nga yung gitara ko para maapag-jamming kami. Matapos yun, chinek ni Leslie yung mga napuntahan na namin. Sinunod namin yung Battery Hearn. Yun yung may malaking tangke. Meron ding cave doon na pwedeng pasukin. Medyo eerie yung feeling, lalo yung alam mong maraming mga namatay doon noon. Pero somehow, nakakamangha pa rin. Sa huling mga araw namin sa Corregidor Island, masasabi naming halos nagawa na namin lahat ng gusto namin at napuntahan na rin ang karamihan. Kabilang na nga yung famous Corregidor Lighthouse na talagang malulula ka dahil sa taas nito at kitang-kita mo ang view ng buong isla pati yung mga karatig isla. Isa rin sa mga pinuntahan namin ay yung abandoned military hospital na ruins na lang talaga pero ang ganda pa rin ng structure. Sinulit talaga namin ang oras kasama ang buong tropa. Sabi ni Kyle, magstay na raw kami sa Corregidor Inn at mag-chill. Huwag nang masyadong gumala dahil nakakapagod na raw. Enjoyin na lang namin yung stay namin sa hotel. Pumayag naman kaming lahat. Sabay-sabay na kaming kumain sa restaurant at ilang oras na nagbabad sa pool. Sabi ni Jake na kapag daw nagbakasyon ulit ay pwede kaming bumalik rito dahil sobrang memorable nga. Para raw kaming bumalik sa nakaraan. Sundot naman ni Leslie na mag-aasawa na raw siya sa susunod na magbakasyon kami. Tawang-tawa naman kaming 4 dahil parang malabong magkaroon kaagad ng asawa si Leslie dahil lalaki ito kung kumilos at takot ang kahit na sino na ligawan siya. Maangas din kasi siyang tingnan. Sa huling gabi namin sa Corregidor, tiningnan namin lahat ng mga pictures at videos na kinunan namin. Hindi kasi lahat ay nakita namin at parang in-enjoy talaga namin yung stay namin doon. Kaya puro shoot lang kami. Ang mga unang pictures ay yung pagbaba namin ng barko. Kasunod nun ay yung mga paa naming umapak sa Corregidor Island. Todo ngiti pa kami kahit halatang stress kami sa kursong kinuha namin sa college. Para kaming mga estudyanteng uhaw sa vacation. Ang mga sumunod na pictures ay naging creepy na. Mamahali ng camera ni Kyle. Kaya nagtaka kami kung bakit blurred ang ibang mga pictures. Ang ilan sa mga pictures nga ay may mga anino pa. Bumalik sa isip ko yung nakita kong anino noong gabing hindi ako makatulog. Para tong sundalo na may hawak na baril. May mga anino sa pictures na parang may mga hawak na baril. Nagkatinginan kami. Unti-unting tumindig ang aking mga balahibo. Lahat ng mga nakita ko noon, akala ko imagination ko lang.
Pero totoo pala. Napasigaw pa nga si Leslie nang makita yung pictures. Nakangiti siya that time habang nasa hallway ng Corregidor Inn. Dapat ay solo pic yun, ngunit may katabi siyang sundalong lalaki. Kinunan yun noong nag-check-in kami nung first day namin. Sabi ni Kyle na hindi niya inedit yun. Nanginginig pa nga yung kamay niya habang patuloy sa pagpindot sa laptop. Wala namang mysterious o kung ano pa sa ibang pictures. Pero yung picture na nasa Japanese Garden of Peace ay nakakapangilabot dahil hindi lang kaming 5 ang nasa pictures, kundi napakarami namin. Pare-pareho mga hapon at mga duguan pa. Tinanong ni Jake si Kyle kung anong ginawa nito sa mga pictures. Ayaw kasi niyang maniwala na hindi yun ginalaw since editor siya simula pa nung high school kami. Kahit ano nga ay kaya niyang gawin pagdating sa editing. Ilang beses namang sinabi ni Kyle na wala siyang ginawa roon at wala na rin daw siyang time na mag-edit dahil nga puro kami lakad. Yung mga sumunod na pictures ay nang nasa loob na kami ng Corregidor Inn. Mga first few days yun. Nung kumakain kami sa restaurant ay parang may tumabi sa amin. Nanindig yung balahibo ko kasi yun yung sundalong multo na nakita ko nung gabi. Hindi nga guni-guni yun. Pati nung naligo kami sa pool, may mga nakisabay rin sa amin. Nang nakita na namin lahat ng pictures, sinabi ko na sa kanila yung nakita ko nung gabi na hindi ako makatulog. Nakakita ako ng anino ng taong may hawak na baril at kaluluwa ng sundalo. Sinabi ko rin na yun yung rason kung bakit tulala ako last time. Nagkatinginan na lang kami. Sa sobrang pag-e-enjoy namin sa lugar ay may nagambala na pala kami. Natatakot man ay hindi namin sinabi yon sa mga hotel staff dahil alam naman naming alam na nila yon. Ang mahalaga ay hindi kami sinaktan. Para bang naramdaman namin na nakasama namin ang ilang mga tao na naging parte ng dark history. Mga taong sumakop, nakipaglaban at nagbuwis ng kanilang mga buhay para sa bayan. Corregidor Island is indeed different. Unforgettable talaga ang experience namin doon. Natakot man pero nakapag-enjoy din. Balak pa nga naming bumalik nun sa Corregidor pero hanggang ngayon hindi pa natutuloy. Nang nakasakay na kami ng barko ay tiningnan ulit ni Kyle yung mga pictures namin. Nabigla siya kasi wala na yung mga creepy pictures, as in nabura sila. Walang natira ni isa bukod doon sa mga normal pictures namin. Sinubukan kong tingnan ito at wala na nga talaga. Kahit sa laptop ni Kyle ay wala na rin yung mga creepy pictures ng mga anino ng mga sundalo at mga multo. Tinanong ko siya kung dinilit ba niya dahil sa takot. Ang sabi niya hindi naman raw. Napakamot na lang ako sa ulo. Siguro ayaw ng mga kaluluwa ng mga sundalong iyon na dalhin namin yung mga nakakatakot na pictures na yun sa labas ng Corregidor. Magandang araw po. Year 2014 yun na mag-travel kami ng asawa ko sa Cebu. Doon kasi yung hometown ng mga kamag-anak niya. Pero matagal na siyang hindi nakakapunta o nakakadalaw doon. Wala pa aming anak noong mga panahon na yun, kaya't malaya kaming nakakapag-travel sa kung saan. Pagdating namin sa Cebu, marami rin kaming pinuntahan. Nagpondo rin talaga kami para ma-enjoy ang mga lugar na pupuntahan. Nadaanan namin yung Casa Gorordo Museum. Yung asawa kong tawagin na lang nating Milen ay nag-aya kaagad. Mahilig kasi siya na may kinalaman sa history, sa mga vintage, lumang bahay at ano pa. Kaya nga pati yung bahay na pinagawa namin noon, mukha rin talagang vintage. Gusto ko rin naman na mapasaya yung misis ko, kaya sinamahan ko siya. Tuwang-tuwa naman kasi siya
kasi nasaktuhan namin na bukas yung Casa Gorordo. Pagpasok namin, kinausap namin yung nagbabantay. Yung misis ko naman, todo ang picture sa museum. Ako noon, parang nag-iba yung timpla ko. Nagsitaasan bigla yung mga balahibo ko sa batok sa hindi ko malamang dahilan. Bigla ring sumakit yung balikat ko. Hinayaan ko lang si Milen na mag-ikot-ikot sa loob ng kasa. May pinakita na picture sa amin, tapos kinuwento yung history ng bahay. Napag-alaman namin na dating may-ari pala nun ay ang unang Pilipinong bishop sa Pilipinas. Talagang kakaiba kasi syempre dati ay bihira magkaroon ng katungkulan sa simbahan ang mga Pinoy. Di gaya ngayon, at siya pa talaga yung unang naging Pinoy na bishop. Naglibot lang kami at tamang kwentuhan. Si Mrs. kasi mahilig talagang magpicture. Puro utos nga sa akin na tumayo ako dun sa gilid nang gusto niyang picturean, at ganoon din naman ako sa kanya kapag gusto niyang magpa-picture. Medyo wala nga ako sa mood nun kasi masakit yung balikat ko at medyo masama ang pakiramdam. Pero sumunod na lang ako sa kanya. Mas okay nang masaktan ng balikat kaysa mainis o magalit siya. Habang tumatagal kami sa kasa, ay parang napapatahimik yung asawa ko. Tinanong ko sa kanya kung may problema ba. Ang sabi niya kasi, parang may nakita raw siya kanina na naglalakad-lakad. Itsurang pang pari yung damit. Nagtanong kami doon kung may bisita bang pari. Ang sabi sa amin, wala naman daw. Ang sabi ko na lang sa misis ko, baka namamalikmata lang siya. Binaliwala na lang niya yung mga yon at bumalik na muna sa hotel na pinag-iisayan namin. Pagdating, humiga agad ako kasi kanina ko pa iniinda yung sakit ng braso ko. Yung misis ko, noon lang chinek yung mga pictures na kinunan niya buong maghapon. Bigla na lang ako nagulat dahil sa sigaw niya at pinalapit ako. Nagtaka naman ako noon. Halata sa mukha niya ang sobrang pagkatakot. Nung tiningnan ko yung picture, nakita ko na may mga pictures ako na may itim na kung ano na nasa likod ko. Malabo yung itim na figura sa mga pictures, pero dun sa isa, medyo malabo pa rin, pero may hugis ng mukha na babae na nakahawak sa balikat ko. Kahawig niya yung babaeng pinakita sa amin sa picture nung caretaker. Yung namatay na matandang dalaga na kapatid nung unang bishop. Dahil sa sobrang takot namin, dinilit namin yung pictures. Wala kaming ibang pinagsabihan. Tanging ako lang ang napagkwento nito sa iba gamit yung sulat na ito sa inyo. Iniisip rin namin na baka totoo rin yung pagbumulto ng paring di umano'y nakita ng misis ko nun. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na gaanong kumukuha ng pictures yung asawa ko kapag nagpupunta kami ng museums. Kapag naaalala namin, ay kinikilabutan pa rin kami. Hello po Sir Bob at sa lahat po ng mga nakikinig sa Dark Hub PH. Tawagin niyo na lang po akong Avery. Ang karanasan ko pong ito ay nangyari noong nag-aaral pa ako sa high school sa Teresa Rizal. Isa po akong swimmer noon kung kaya't kahit sa ang swimming pool po kami dalhin ng aming coach ay hindi na kami nakakatanggi pa, lalo na kung malapit na ang patimpalak. Todo ensayo na po kasi kami kapag ganoon at wala na pong oras para mag-inarte pa sa kung saang swimming pool kami mag-iensayo. Araw-araw ay paiba-iba kami ng pool na pinupuntahan para magsanay. Wala naman kaming magawa kung hindi ang magtiis na lang sa ganoong sitwasyon. Wala kasing sariling swimming pool ang aming paaralan dahil public school po yun. Subalit kahit na ganun ay hindi naman kami napipigilan dahil gusto rin naming team na makapagbigay ng karangalan sa aming eskwelahan. Hanggang sa isang beses, kinausap kami ng aming coach dahil may maganda raw siyang balita. Nananabik naman kami lalo pa nang sabihin niyang tungkol iyon sa aming pag-iensayo. Minsan lang namin makita na ganoon kasaya ang aming coach, kung kaya batid namin na maganda nga ang ibabalita niya.
Hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at nang makumpleto ang aming grupo ay nagsimula na niyang sabihin na may nagmagandang loob daw na payagan kaming makapag-ensayo sa swimming pool ng lugar nila. Ang sabi pa kahit araw-araw pa raw na naroon kami ay wala kaming babayaran. Dahil doon ay napangiti naman kaming lahat. Nagpalakpakan pa kami dahil sa hindi maipaliwanag na saya. Yung private pool po pala na iyon ay located sa Angono, Rizal. Naku coach, salamat naman sa kanya. Malaking tulong yan sa atin, kaya dapat sulitin natin yan. Ang sabi ko naman sa kanya. Napatango siya at noong mga sandali ring iyon ay kinausap niya kami tungkol sa kung ano ang patakaran sa nasabing pool. Tanging pagtangudang ang nagagawa namin sa tuwing may sinasabi siyang patakaran na dapat sundin. Nang matapos ang diskusyon, naging maayos ang lahat na nagkasundong doon na nga kami mag-iensayo. Inakala namin noon na maayos na ang lahat. Ang hindi namin alam ay may itinatagong lihim ang pool na yon. Makaraan ng ilang araw, tumungo na kami sa nasabing lugar, sa Angono, Rizal. Chinek namin kung gaano kaganda yung area. Nakumbinsi naman kami kasi malinis ang tubig doon at nasa ayos ang lahat. Ang swerte talaga natin, bulalas ng aking kasama. Hindi ako nakasagot. Nakaramdam kasi ako ng ginaw at parang may kung anong o sinong nakatitig sa amin. Hindi ko alam pero hindi ako mapaali noon ng mga sandaling naroroon kami. Nagpalingalinga ako sa buong paligid. Wala naman ako nakitang ibang tao. Napapatingin pa ako sa aking mga kasamahan subalit baka sa mga mukha nito ang tuwa. Dahil doon ay hindi ko na pinansin kung anumang nararamdaman ko noon. Sumunod na lamang ako sa aking mga kasamahan na noon ay naasunod lang din sa aming coach. Nag-uusap yung mga kasamahan ko pero hindi na ako nakapagsalita noon. Tinawag kami ng aming coach at sinabing ihanda na namin ang aming mga sarili dahil magsisimula na kami sa aming pag-iensayo. Nagbantay lang siya sa amin noon nung magsimula na kaming lumangoy. Hanggang sa matapos na namin ang pag-iensayo noong araw na iyon. Katulad nga ng sabi ng aming coach ay araw-araw nga kami nag-ensayo doon. Sa araw-araw na iyon ay hindi mawala-wala yung bigat ng aking pakiramdam. Tumagal kami ng ilang araw sa lugar na iyon para sa aming pagsasanay. At sa bawat araw na dumadaan ay mas lalo akong nakakaramdam ng kakaiba. Minsan ay nagiging balisa ako pero hindi ko naman maintindihan kung bakit. Isang beses, habang lumalangoy ang isa naming kasamahan ay naramdaman daw niya na parang may kumalabit sa kanya sa ilalim ng tubig. Napahinto siya sa kanyang paglangoy at inalam kung sino ang gumawa nun sa kanya. Nagalit pa nga yung coach namin noon dahil nakuha pa nitong magbiro sa gitna ng aming pag-iensayo. Coach naman, alam mong hindi ako joker, diba? Hindi ako nagbibiro. May kumalabit po talaga sa akin sa ilalim ng pool. Wika pa niya nang pagsabihan siya ng aming coach na itigil na ang pagbibiro lalo na at nasa kalagitnaan kami ng pagsasanay. Napailing na lang ang kasamahan kong iyon at paulit-ulit na sinabi na hindi siya nagbibiro. Dahil sa galit ng aming coach ay nasigawan siya nito. Oh, sino naman ang kakalabit sa'yo? Ikaw lang naman ang mag-isa na lumalangoy sa lane na yan. Tanong ng aming coach. Hindi na nakapagsalita ang aking kasamahan at napayuko na lang. Nagpatuloy na lang kami sa aming ginagawang pagsasanay. Mula nung araw na iyon, nagsimula na kaming makaramdam ng kakaiba sa pool na iyon. Hindi lamang pala ako ang nagkakaroon ng mabigat na pakiramdam sa tuwing naroroon kami sa lugar na iyon. Noong una ay ayaw pang maniwala ni coach. Pero noong siya na mismo ang makasaksi ay nangilabot na rin siya. Nagkaroon kami ng relay noon. Nang ako na ang lalangoy ay biglang lumakas ang kabo ng dibdib ko.
nakaramdam ako ng kaba sa hindi malamang dahilan. Pero nang lumaon ay hindi ko na lang iyon pinansin. Naisip kong naroon naman si coach at ang iba kong kasamahan kung kaya't wala akong dapat ikatakot. Napailing na lang ako at inihanda ang aking sarili dahil ako na ang susunod na lalangoy. Nag-dive at nagsimula na ako sa aking paglangoy. Parang napakabilis ang aking paggalaw sa tubig. Sobrang gaan kasi ng katawan ko. Ipinikit ko pa nga ang aking mga mata noon habang lumalangoy. Ipinagpatuloy ko lang yung ginagawa ko. Inakala ko talaga noon na napakabilis ng paggalaw ko at kami ang unang makakatapos ng relay dahil doon. Pero mali pala ako ng aking akala. Nasa ganoong sitwasyon ako nang maramdaman ko na tila may tumalon at lumalangoy patungo sa akin. Ramdam ko kasing may gumagalaw sa pool. Hindi naman ako huminto sa aking paglangoy dahil baka tulad ng nangyari sa aking kasamahan noon ay mapagalitan din ako ni coach. Nagpatuloy lang ako at mas binilisan ko pa. Yun nga lang, nagtataka rin ako dahil tila napakahaba ng pool, gayong hindi naman ganoon yun. Hindi man ako huminto sa paglangoy, ay nagpa siya akong imulat ang aking mga mata upang sana'y tingnan kung sino iyon. Subalit, sa hindi malamang rason, ay parang dumikit ang talukap ng aking mga mata, dahilan para hindi ko nagawang buksan ang mga mata ko. Lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Kasabay nga nun ay mas binilisan ko pa yung paglangoy. Nang marinig kong nagkakagulo yung mga tao sa paligid ko pero hindi ko alam kung bakit. Ilang sandali pa ay naramdaman kong may humawak sa akin na tila ginigising ako at imulat ko daw yung mga mata ko. Paulit-ulit ang pagtawag sa pangalan ko ni coach at ng mga kasamahan ko. Klaro sa aking pandinig yung mga sinasabi nila kung kaya't sinubukan kong imulat yung mga mata ko. At sa wakas ay nabuksan ko na. Pagdilat ko ay napatanong ako sa kanila kung anong nangyari. Nakita ko kasing pinalilibutan nila ako at tila alalang-alala sa akin. Hindi mo alam? Akala namin sinasadya mo lang yun eh. Wika ng isa naming kasamahan. Napatingin ako sa kanila na may halong pagtataka. Napailing ako dahil hindi ko sila maintindihan. Walang sumagot. Bagkus, nagkatitigan lang sila na animoy nagdadalawang isip pa na sabihin sa akin yung nangyari. Saad ng coach namin ay mabilis nga raw yung paggalaw at paglangoy ko. Ang ipinagtataka lang daw nila ay kung bakit kahit anong galaw ng mga kamay at paa ko ay tila hindi ako umaalis sa aking pwesto. Akala nga raw nila ay sinasadya ko lang yun. Pero unti-unti na raw akong lumulubog sa tubig kaya't naalarma na sila. Maging ako noong mga panahon na yun, sir, ay hindi makapaniwala at hindi maipaliwanag kung bakit ganoon na lang yung nangyari sa akin nung araw na yun. Napagtanto rin ng aming coach na marahil nagsasabi ng totoo yung kasamahan namin na nasigawan niya dahil inaakala nitong nagbibiro lamang siya nang may kumalabit sa kanya sa pool. Noon lang din daw niya naintindihan base sa pagkakakwento niya sa amin na ang iilan daw sa amin ay nagrereklamo na parang mabigat ang pakiramdam na hindi maipaliwanag kung ano ang dahilan. Kinausap raw ni coach yung caretaker at nag-alok sa kanila na mag-ensayo kami sa private pool na yon sa Angono. Inamin raw ng caretaker na yon na nung nakaraang taon bago kami mag-ensayo ay may nalunod at namatay raw roon. Kaya't pansamantalang isinara yung pool. Kami raw po ang unang gumamit nun matapos ang malagim na pangyayari. Marahil ay hindi matahimik yung kaluluwa ng nalunod roon. Dahil sa nangyaring iyon, ay nagpasya na lang kaming bumalik sa dati naming mga pinagpapraktisan upang makalayo sa mga pagpaparamdam at disgrasya.
Kahit po 2007 pa ito nangyari, ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko yung nangyari sa amin doon sa haunted pool sa Angono, Rizal. Hello po sir at sa lahat. Ako nga pala si Igna. Na-impluwensyahan ako ng kaibigan ko na silent listener ninyo sir. Kaya ito, nakikinig na rin ako sa channel nyo at naisipang i-share ito namang karanasan ko. Kasama ko kasi yung friend ko na yon nung naaranas kami ng kakaibang kababalaghan sa Cebu City at para may ambag na rin kami. Bali 4 kaming magkakaibigan noong nag-travel kami sa Cebu City. Tapos isa sa mga napuntahan namin ay yung Museo Sugbo. Sa totoo lang, yung 2 kasama lang naming lalaki yung gustong pumunta doon. Sila kasi yung mahilig sa ganong klaseng lugar, kaya pinagbigyan na lang din namin. Wala kaming idea ni Jella noon sa pupuntahan, basta sumama lang kami. Sinabi sa amin na isa yon sa mga pinakamatatandang bahay sa Pilipinas. Nung malaman ko pa lang na sobrang tagal na nung bahay, naisip ko na agad na may something creepy. Dahil sigurado may history na yan. Pero ayoko naman nang mag-inarte kaya sumama na lang ako. Pagdating namin doon, may pulang krus na nakapinta sa pinto. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun kaya binaliwala na lang namin ni Jella. Habang busy yung 2 lalaki na nag-uusap tungkol sa lugar, kami naman ni Jella nag-usap na lang ng gusto naming kainin pagkatapos namin sa museo. Ang kaso, para nag-iiba yung hangin sa loob. Ewan ko kung ako lang ba, pero bigla kasing lumamig sa loob ng museo. Nabigla kami ni Jella kasi may mga pari pala dun sa loob. Nakita lang namin silang naglalakad-lakad. Pero noong lumingon yung isa sa amin, halos hindi ako makahinga dahil malabo yung mukha niya. Inisip kong namamalikmata lang ako, kaya kinusut-kusut ko pa yung mga mata ko. Binulungan ko si Jella na ayain na namin yung mga kasama namin na umalis kasi nga hindi na ako komportable. Nagsitayuan na nga ang mga balahibo ko. Sabi naman ng mga kasama namin, magpicture daw muna kami. Nangaasar pa sila kasi nga alam nilang hindi namin trip ni Jella yung mga ganong klaseng lugar. Para mabilis na rin kaming makaalis, sumunod na lang kami. Pilit pa nga yung ngiti ko sa camera para lang di masyadong halata na ayaw namin sa lugar. Pagkaalis namin doon, nung nakalayo-layo na kami, ay nagsimula na kami ni Jella na magsalita tungkol sa naramdaman namin. Nagkwentuhan na kami. Sinabi ko nga na nakakatakot yung mga pari kanina doon sa museo. Nag-agree naman si Jella na kahit siya rin ay natakot. Natahimik yung mga kasama naming lalaki. Tinatanong nila kung nagjo-joke ba kami kahit seryoso naman yung pagkukwento namin. Nagulantang na lang kami ni Jella dahil wala naman daw silang napansing mga pare doon sa museo. Kahit yung mga pictures sila, wala namang nahagip na pare. Seryoso din sila sa sinasabi nila. Hindi sila nantitrip o nananakot. Mas kinilabutan pa nga kami nung ikwento nila yung history ng bahay na yon. Dati raw ay may naatira doon. Nakapatay daw ito ng 7 Jesuit priests. Siguro yung mga kaluluwa daw ng mga pari ay nandun pa rin hanggang sa ngayon na para daw bang mga bantay ng bahay na yon. Kaya rin raw na may pulang marka ng krus yung pinto dahil nakonsensya daw yung lalaking pumapatay. Nagsitayuan talaga ang mga balahibo ko noon sa narinig. Kaya pala iba yung pairamdam habang nakikita kong naglalakad yung mga pari. Yung isa pa nga doon ay malabo ang muka. Hindi pala kami noon namamalikmata dahil totoong nagmumulto yung mga pinatay doon sa Museo Sugbo. May alam ako sa kasaysayan ng Karkar City Museum. Ang malagim na mga pangyayari sa lugar na ito bago pa ito naging museum. Kaya ako talaga yun pinuntahan. Sobrang interesting kasi. Bago ang World War II ay kumalat ang sakit na kolera
at ang museum na yon ay ginawang temporary hospital. Doon kinulong yung mga may sakit hanggang sa ang iba ay gumaling, yung iba naman namatay. Noong World War II naman ay pumunta dito ang mga Hapon at kinulong ang ilan sa mga Pilipino. Pagkatapos ay pinagpapatay sila. Sa pagkakaalam ko ay may pool malapit dito. Doon nila inihagis ang mga Pilipino na naatali ang mga kamay at paa hanggang sa malunod sila. Marami ang namatay, lampas 100. Kaya noong pinuntahan ko yun ay nakita mismo ng mga mata ko ang mga eksaktong bader kung saan nakadikit ang kwento ng kahapon. Napupuno ng mga lumang larawan at gamit. Habang naglilibot ako ay napansin ko na may babaeng nakaitim ang nakasunod sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya ako sinusundan pero hinayaan ko na lang. Pagkatapos ay meron din isang tao ang dumating. Mukhang tinitingnan lang din niya ang lugar. Nginitian niya ako kaya ngumiti ako pabalik. Maya-maya pa ay nilapitan niya ako. Nanlamig ang buo kong katawan sa sinabi niya. Buti raw ay pinayagan ako na dalhin yung anak ko at nagkukulit. Akala daw kasi nila bawal ang mga bata. Sobra ang pagtataka ko noon kaya tinanong ko sila kung nasaan yung bata. Ang sabi nila pagkatapos ng maglikot ay kumapit daw sa palda ko. Natakot na ako noon dahil una sa lahat wala pa akong anak. Ikalawa, wala naman akong nakikitang bata sa kung saan. Bago pa ako umalis doon sa lugar, nakita ko ulit yung babaeng nakaitim na lumingon sa akin. Kinilabutan ako dahil kita ko na nakatahi ang kanyang mga labi sa di ko malamang dahilan. Alam ko na may mga nagpaparamdam na kaluluwa doon sa museum pero hindi ko alam na magpaparamdam at magpapakita pala ang ilan sa akin. Sa dami ba naman ng mga namatay sa lugar na yon, siguradong hindi lang sila ang mga nagpaparamdam. Ipinagdasal ko na lang ang kanilang mga kaluluwa bago ko lisanin yung lugar na yon. Magandang araw sa lahat. Tawagin mo na lang akong Fred. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng candy factory kung saan ako nagagwardya nun. Pero ikukwento ko yung mga nakakatakot na naging karanasan ko sa maikling panahon ng pagtatrabaho ko roon. Nangyari to noong 2012. Bagong pasok lang ako noon sa isang candy factory sa Valenzuela City na pagmamay-ari ng isang pamilyang Inchik. 3 lang kaming security guards na naka-assign doon at ako ang pinakabata sa kanila. Wala akong naging problema sa trabaho roon. Yun nga lang ay nagtataka ako kung bakit hindi natutulog o nagpapahinga yung 2 kong kasamahan sa security room namin sa may warehouse. Napuna ko rin na ni minsan ay hindi pa pumapasok doon yung mga kasama ko sa kwarto ng mag-isa. Pero dahil nga sa baguhan, hindi ko na yun pinansin. Isang umaga, pumasok ako ng mag-isa sa kwartong iyon para magpalit ng damit. Nang biglang mapansin ko na nangangamoy sunog na karne at hindi lang yun. Napansin ko rin na parang bumigat yung paghinga ko. Medyo hirap din ako huminga at parang sasabog yung dibdib ko dahil sa matinding kalungkutan. Hindi ko alam kung bakit ganun ang naramdaman ko. Lumabas ako ng kwarto at tiningnan kung merong nasusunog sa tabi. Ininspeksyon ko ang warehouse kung may nasusunog ba, pero wala naman akong nakita. Isang araw naman, saglit akong pumunta ng security room upang magpahinga. Malamig po noon kasi Enero ng taon. Malakas din ang buga ng hangin ng electric fan. Pero bigla na lang akong nakaramdam ng matinding init sa buong katawan. Yung parang napapaso. Nagising yung diwa ko nun. Nagtagal po yung init ng ilang segundo tapos biglang nawala. Lumamig na ulit yung pakiramdam ko. Hindi ko po alam ang iisipin nun pero pinagsawalang bahala ko na lang yon. Nang sumunod na araw ay pumasok din ulit ako doon.
ganun pa rin ang naamoy ko at nararamdaman. Nagtaka na ako. Tinanong ko si Dodong, isa sa mga kasamahan kong si Q, kung may naamoy ba siya sa warehouse sa sunog at kung may alam ba siyang nagluluto malapit sa area na yon. Wala daw, sabi niya, at wag ko na lang daw pansinin yun. Naisip ko ring itanong sa kanya kung bakit malimit siyang pupunta doon mag-isa at pati na rin si Kaloy, yung isa pa naming kasamahan. Sinagot niya ako ng hindi ko daw ba alam na may multo na nagpapakita doon. Dagdag pa niya, last year daw nasunog ang warehouse na yon. Namatay sa sunog ang isang secure. Natawa na lang ako kasi paniwalang paniwala talaga ang kasama kong yun sa multo. Ako kasi ay hindi naman naniniwala sa multo. Ang sabi ko pa sa kanya, ba't pa siya naging secure kung matatakot lang siya? Matakot siya ka ako sa buhay at wag sa patay. Sabay tumawa ulit ako. Naipagpustahan siya sa akin. Sabi niya, mamaya daw ay matulog akong mag-isa doon sa security room at siya raw muna ang magre-reliever sa duty ko. Kung matagalan ko daw ang pagtulog doon hanggang umaga, ibibigyan niya ako ng 500 pesos. Pero pag hindi, siya ang babayaran ko ng 500. Sabi ko o sige. Napansin kong panatag at seryoso si Dodong. Kaya kinahapunan, tinanong ko ang mga trabahador doon tungkol sa di umano'y multo sa security room. Ang sabi ng ibang trabahador ay totoo daw talaga na may multo doon na nagpapakita. Sa atunayan, pang-anim na daw ako na pumalit sa mga naunang CQ na di tumagal sa factory. Ang kwento daw ay tinangka ng namatay na si Q na makuha ang cellphone niya na naiwan sa kwarto nung nangyari ang sunog. Pero sa asamaang palad ay hindi na siya nakalabas at namatay na sa sunog. Kahit ilan na silang nakapagkwento sa akin ay hindi pa rin ako naniniwala sa multo. Sabi ko, baka guni-guni lang nila yun. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, bumalik si Dodong at sabi niya, simulan ko na daw na matulog doon. Tinawanan ko lang at sabi ko, okay, pero bahagya akong natakot. Kaya lang ayokong magpatalo sa pusta namin ni Dodong na 500. Bumili ako ng isang boteng Red Horse para pampaantok bago pumasok sa kwarto. Isang beses ko lang po itong ginawa at dati pa po ito. Hindi po talaga ako umiinom habang nasa trabaho. Sa mga kapwa ko si Q dyan, huwag niyo po akong tularan na uminom habang on duty. Matapos kong uminom ng Red Horse, nagdasal na ako saglit at natulog. Kakapikit ko pa lang ng mga mata ko nang mapansin kong parang may nangamoy na namang sunog na karne. Di ko na to pinansin at tuloy lang sa pagpikit ng mga mata. Mga ilang minuto siguro ang lumipas. Napabalikwas ako ng bangon nang bigla akong makarinig ng malakas na sigaw. Nakakapanindig balahibo yung sigaw kasi para itong sigaw ng nahihirapan, nasasaktan at humihingi ng tulong. Binuksan ko ang pinto at chinek. Baka yung kasamahan ko lang si Q yun ang gumawa ng ingay. Pero nakita ko na nagbabantay siya at malayo sa security room kung nasaan ako. Bumalik na ako sa paghiga at pag-idlip. Maya-maya pa ay napansin ko na kahit nakapikit ang mga mata ko ay parang may anino na nakatayo sa gilid ng hinihigaan ko at para bang nagmamasid ito sa akin. Dito na ako tuluyang kinilabutan. Hindi ako gumalaw sa takot. Ilang segundo pa ang lumipas at narinig ko na may naglalakad na tao sa kwarto papunta sa parting paanan ng higaan ko. Biglang may humawak sa paa ko at ramdam na ramdam ko ang mainit na kamay na humawak dito. Minulat ko ang mga mata ko. Nakita kong may lalaking nakauniforme ng CQ na sunog ang mga kamay at katawan, pati ang muka, at wala siyang mga mata. Nakatungo siya sa direksyon ko habang hinahawakan pa rin ang paa ko.
Lumundag ako sa takot, sabay sigaw habang kumaripas ang takbo palabas. Hindi ko na maalala kung ano yung mga sumunod na nangyari. Basta nagising na lang ako na masakit ang ulo ko habang sinasampal-sampal ako ni Dodong at ng isang factory driver. Nawalan daw ako ng malay sa pagkakauntog ng ulo ko sa may gate. Pagkatapos ng insidenteng yun, ay hindi na ako muling bumalik pa sa candy factory na yun. Hindi na ako nag-duty pa roon. Hindi ko masabi kung panaginip ko lang ba yun, guni-guni o ano. Pero simula po nun ay naniniwala na ako sa multo. Dasal ko na matahimik na ang kaluluwa ng namatay na si Q sa candy factory sa Valenzuela. Sabi nga, ang mga bagay na inukit ng kasaysayan ay habang buhay ng nariyan. Mananatili ang bakas ng nakaraan, maganda man ito o masalimuot. Tawagin niyo na lang akong Dale. High school pa lang ako noon nung pinagawa kami ng project na nagbago sa pananaw ko sa buhay. Ang sabi sa amin, pumunta raw kami sa isa sa mga historical na lugar tapos magsiyasat ng mga bagay-bagay tungkol doon. Gumawa raw kami ng paper tungkol doon. Ilagay rin kung ano-ano ang mga natutunan namin. Ako kasi yung tipong estudyante noon na basta pumapasok lang. Di talaga ako palaaral. Pero dahil sa hilig ko rin ang gumala, naghanap ako ng pupuntahan para sa project namin. Ang napili ko ay yung Museo de San Agustin o Convent Museum na nasa loob ng San Agustin Church sa Intramuros, Manila. Yun kasi ang pinakamalapit sa akin at interesting din. Bago ako pumunta doon, nagbasa-basa muna ako tungkol sa lugar. Nalaman ko na tanging ang simbahan ng San Agustin lang pala ang naaligtas sa 7 mga simbahan sa loob ng Intramuros. Hindi pinalad ang katabing monasteryo na siyang nawasak. Ngunit ipinatayo ito noong 1970s bilang isang museo sa ilalim ng disenyo ni architect Angel Nakpil. Sa pagkakaalam ko rin, nung panahon na sinakop ng mga Hapon ang Pilipinas, lalo na noong World War II, ang simbahan ay ginawang kulungan ng mga preso. Sa mga huling bahagi ng labanan sa Maynila, daan-daang mga residente ng Intramuros at mga klero ang binihag ng mga sundalong Hapon sa loob ng simbahan at karamihan sa mga ito ay napatay sa kasagsagan ng labanan. Kaya para sa akin, talagang interesting ang history ng simbahan na yon. Simbahan na sinasabing bahay ng Diyos ay naging lugar rin kung saan maraming ikinulong at namatay. Pagdating ko sa simbahan, dahil nga alam ko na yung kasaysayan nun, iba na agad yung naging pakiramdam ko. Naglibot-libot ako sa lugar habang nagsusulat sa notebook ko. Nagsimula na rin yung ibang pakiramdam. Nung araw kasi na yun, halos walang tao. May mga pagkakataon na parang ikaw lang mag-isa kasi nasa ibang parte yung iba. May napuntahan akong isang kwarto na talagang sobrang kinilabutan ako. Nagbasa-basa ako. Tapos nalaman ko na ang anteroom ng choir loft na ito ang nagsilbing mortuary para kay Fray Vicente Sepulveda na pinaslang noong 1600s. Yung bangkay niya raw ay inilagay doon tapos naaturo sa pintuan para malaman daw ata yung mga may kasalanan sa pagkamatay niya. Yung mga pumatay sa kanya, ibinigti rin sa parehong kwarto na yon. Nangilabot ako dahil doon. Habang sinisipat ko yung kwarto, naramdaman ko na biglang lumamig yung hangin. Nung lalabas na sana ako, may narinig akong bumubulong. Hinanap ko kung saan at inikot ko pa yon. Napansin ko na mas malakas yung bulong sa isa sa mga pader. Idinikit ko pa nga yung tenga ko at walang biro. Nakarinig ako na nagsabing makasalanan. Paulit-ulit na ganon. Kinabahan na ako kasi kakaiba yung boses. Malalim at parang galing sa ilalim ng lupa. Lalabas na sana ako nang may naramdaman akong parang tapik sa ulo ko. Pag-angat ko ng tingin, may nakita akong nakataling lubid na parang may ibibigti.
naisip ko yung mga binigti doon sa kwarto. Dali-dali akong lumabas dahil sa kilabot, pero hindi ako sumigaw o gumawa ng ingay bilang respeto dahil nasa simbahan pa rin yung museo na yon. Medyo nanginginig pa nga ako nang maalabas ng kwarto. Pakiramdam ko nga pinagtitinginan ako noon kahit walang ibang tao. Pero imbis na umalis ay talagang nagdakad-lakad pa rin ako sa loob para mag-explore. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit, pero talagang may nagtutulak sa akin na magstay pa doon at puntahan yung isang lugar na hindi ko naman mapagtanto kung ano. Hanggang sa maarating ako sa staircase sa Antesacristia o Lumang Vestry. Kung mabigat na yung pakiramdam ko noon sa huli kong pinuntahan, mas bumigat pa yung pakiramdam ko doon sa may hagdanan. Para bang may pumipiga sa puso ko at gusto kong umiyak. Yung hindi mo maintindihan yung emosyon mo nun. Hahakbang sana ako nang maaramdam ako na parang may humawak sa paa ko. Pero pagtingin ko ay wala naman ibang tao. Pagkatapos nun, nakarinig ako ng mga mumunting pag-iyak. Lumakas pa ng lumakas yung pag-iyak na parang nagmamakaawa na. Lumingon-lingon ako, pero ako lang talaga yung tao. Pinikit ko yung mga mata ko, hindi para magdasal, kundi para mas maintindihan ko yung mga sinasabi nila sa pagitan ng mga iyak. Unti-unti kong narinig yung mga salitang, "Tulong, tama na, wag po, pakiusap." Hindi ko na malayan na tumutulo na pala yung mga luha ko. Nilingon ko ang hagdanan at may nakita akong mga bakas ng dugo. Pero hindi naman ako nakaramdam ng takot dahil naalala ko yung isa sa mga nabasa ko bago pumunta ng San Agustin, na yung hagdanan mismo na yon ay napuno ng dugo ng mga babaeng kinaladkad at ginahasa ng mga Hapon noong World War II. Kaya't imbis na matakot, nakaramdam ako ng awa para dun sa mga kaluluwang nagpaparamdam at hindi pa rin matahimik. Nung mga panahon siguro bago sila malagutan ng hininga ay nagdadasal sila o di naman kaya ay tinatanong ang Diyos kung ano bang masamang nagawa nila para danasin ang ganong klaseng pananakit. Habang nagbumuni-muni nga nun ay nagulat na lang ako dahil nakarinig ako na para bang may mabilis sa bumababa ng hagdan. Mabigat ang bawat yabag. Doon na ako napakaripas ng takbo. Pero mula nun, mas naging interesado ako sa pag-aaral ng history. Nakakamangha rin kasi na malaman, mabasa at maintindihan ang kwento ng mga tao at lugar. Nalaman ko rin na may sixth sense pala ako, kaya pala madali akong makarinig at makaramdam.